Kaguya at Satsuki strikes. Nang maglaon, ang mga ambisyon ni Madara ay napigilan ni Black Zetsu, na nagpakita ng kanyang sarili bilang ang pagkatawang tao ng kalooban ni Kaguya at Satsuki. Pagkatapos, ginamit nito ang katawan ni Madara bilang isang daluyan upang buhayin ang tunay nitong tagalikha. Matapos maipit ni Kaguya si Sasuke sa isang hiwalay na dimensyon, binigyan ni Yin Kurama si Naruto ng mas maraming chakra, na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng isang napakalaking hukbo ng mga shadow clone. Ang Yin Kurama, kasama ang mga bahagi ng chakra ng mga kapatid nito, ay tumulong kay Naruto na lumikha ng isang pag-atake ng Rasen Shuriken na nagdulot ng malaking pinsala kay Kaguya. Matapos tumugon sa chakra, sina Yang Kurama at ang iba pang mga tailed beast sa loob ni Kaguya ay sinubukang tumakas ngunit nagdulot ito kay Kaguya na magmorph sa isang anyong kuneho na may isang higanteng blob ng mga tailed beast. Matapos mahawakan si Kaguya ng mga selyo ni Naruto at Sasuke, sina Yang Kurama at ang iba pang mga tailed beast ay nakuha mula kay Kaguya habang siya ay tinatakan. Matapos makatakas, pinuri ni Son Goku ang mga pagsisikap ni Naruto, na nagdulot kay Yang Kurama ng ngumiti. Pagkatapos ay tumakas ang mga tailed beast mula sa New Moon at sumali sa natitirang bahagi ng Team 7. Nang makatakas sila ni Naruto, siya at si Sasuke, na parehong nagulat sa katotohanang hindi sila makatakas sa dimensyon, na nagdulot kay Son Goku na sabihin na si Naruto ay medyo tanga pa rin, na nagpangiti kay Yang Kurama. Gayunpaman, si Hagoromo, na tumawag sa mga kaluluwa ng lahat ng naunang Kage, ay gumawa ng isang napakalaking pagtawag kasama ang mga muling isinilang na Hokage upang ibalik sa totoong mundo ang mga tailed beast, ang Team 7, at ang katawan ni Madara. Nang makabalik sa totoong mundo, si Naruto, na masaya na makita muli si Yang Kurama, ay tinanong ito kung na-miss siya nito, na nagdulot sa nahihiyang lubo na patawanan ang kanyang sinabi, na nagbigay aliw kay Son Goku. Matapos bumalik ang mga nakaraang Kage sa kabilang buhay, tinalakay ang mga plano para sa hinaharap, kung saan ipinahayag ng mga tailed beast ang kanilang kagalakan sa wakas ay maging malaya. Habang nagulat si Yang Kurama na marinig ang kahilingan ni Gyuki na bumalik kay Killer Bee, iginiit ni Hagoromo na bumalik ang lubo sa loob ni Naruto upang bantayan ang batang ninja, na naging isang mahalagang bahagi ng karanasan ng mga tailed beast. Habang tinanggap ni Yang Kurama ang kahilingan ni Hagoromo, ipinaalam ni Sasuke ang kanyang sariling mga intensyon. Aalisin ang maraming tao hanggat maaari na makakahadlang sa kanyang sariling mga plano na pamunuan ang mundo sa pamamagitan ng isang revolusyon upang alisin ang mga kasalukuyang sistema ng shinobi, kabilang ang pagpatay sa lahat ng mga Kage at tailed beast na nasa daan ng kanyang sariling mga plano. Nang mabilis na mapasuko ni Sasuke ang mga tailed beast gamit ang kanyang Rinnegan at tinatakan ang mga ito gamit ang kanyang Chibaku Tensei, tiniyak ni Naruto kay Yang Kurama na ililigtas niya sila muli. Pagkaraan, sina Naruto at Sasuke ay sa wakas ay nagkaroon ng kanilang matagal ng inaasahang paghaharap, na nag-iwan sa parehong ninja na sugatan at pagod. Sinubukan ni Yin Kurama na tulungan si Naruto sa pamamagitan ng pag-iipon ng kaunting dagdag na chakra para sa kanya, ngunit nasipsip ito ni Sasuke. Habang naalala nito ang mga alaala ni Yang Kurama tungkol sa determinasyon ni Naruto na iligtas sina Sasuke at Kurama, pinuri ni Yin Kurama si Naruto sa paglaban sa Chidori ni Sasuke at nabanggit na ang paglilipat ng natitirang chakra nito ay magpapatulog sa sarili nito. Matapos ang labanan, kung saan ipinahayag ni Sasuke na si Naruto ang nagwagi, ang dalawa ay nagpalayas sa walang katapusang Tsukuyomi at pinalaya ni Sasuke ang mga tailed beast mula sa kanilang mga bilangguan. Pagkatapos ay babalik si Yang Kurama kay Naruto at sasama sa kalahating yin nito, sa wakas ay naibalik sa isang kumpletong estado. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.